Kabilang sa mga sinunog na alay ni Grace, ang mga ugat daw ng kasalanan ng mga Pilipino, katulad ng negosyo, mga parangal, at mga rebulto ng santo. Aming Ama, patawarin niyo kami. Iligtas niyo kami, Panginoon. Iligtas ang aming bayan, Panginoon. May mga sticker na "The end is near" at babala sa Antichrist na numerong 666. Ilan lamang ito sa mga mensaheng pare-parehong nagsasabing di umano malapit na ang katapusan ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youthie. Welcome back na naman po. Tuloy po sa atin pong channel para po sa ating mga baguhan, mga newcomers, new viewers, o tuloy po kayo dito po sa U3. Ang atin pong ginagawa dito, in general po actually, we watch religious videos, debates, ganyan, mga preachings. But for this particular one, we actually watch some documentaries at related pa rin po. Dahil kung maalala niyo po, around 2 weeks ago ay meron pong isang napakalakas po na 6.9 magnitude na lindol ang tumama sa Cebu. At syempre, hindi po maiiwasan sa mga religious, na mga tao ay lagi pong nagre-remind sa atin, mga pari, mga ministro, mga pastor, na malapit na ang end times. Ang tawag po natin sa English is doomsday. So, a lot of religions, of course, tell us that the Messiah is coming. Kaya kailangan natin mag-prepare. Yung mga nangyayari daw po ng mga kalamidad, lindol, typhoon, at iba pa, ay signos nga raw po ng pagdating. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization, at naging representante ng Pilipinas sa isang conference na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So, atin po papanoorin ngayon mga ka-U3 is ang classic po na documentary, ayan, about the end times. If I'm not mistaken, 2012 po ito, so 13 years ago, na classic documentary ng Kapuso Mo, Jessica Soho. 2 video po ito na pinagtagpi po. Both are in the topic of end times mga ka-U3. If you click like, nirekomenda nyo po ang video na ito sa iba pang mga viewers po ng YouTube. So, let us watch this video together. Sabayan nyo po ako. Let's go. Classic theme. 12-21-12, December 21, 2012, ang nakatakdang araw ng end of the world ayon sa Mayan calendar. Pero bago kayo matakot at magpanik, alamin muna kung dapat ba itong paniwalaan at paghandaan. Ang Mayan calendar ang isa sa mga pinaka-ancient na kalendaryo sa kasaysayan ng mundo. At kung ito ang pagbabasehan, December 21, 2012 ang pinakahuling araw daw ng sangkatauhan. Sa naturang petsa, magkakaroon daw ng alignment ng mga planeta. Di umano, tatama rin daw sa planet Earth sa petsang ito ang Planet X. Lahat ng mga haka-hakang ito posibleng magdulot daw ng pagkasira ng buong mundo. Bagay na mariing kinukontra ng mga eksperto. Ang planetary alignment ay kapag doon lahat ng mga planeta ay nag-align, ay makikreate ng somewhat ng parang tidal or gravitational tag na kung saan makakapekto sa mundo. Yan ay walang katotohanan sapagkat yan, nung year 2000 at saka nung year 2010 ay nagkaroon ng planetary alignment pero walang ill effects sa mundo. So, dinismiss din yan. At ang isa pa, meron ba tayong planetary alignment ngayon? Wala po tayong planetary alignment ngayon. Pero lagi yan. Ngunit kung talagang mag-e-end of the world na, ano ang iyong gagawin? That's the right question. Pagkawat ng lahi? Ang mga magkakapit-bahay sa Calamba, Laguna na sina Marcelina, Emerina at Alfredo. Mga miyembro ng samahan ng mga Rizalista o yung mga nag-aaral at nagsasabuhay ng mga aral ng ating pambansang bayani. Wala raw silang katakot-takot na nararamdaman sa napapabalitang doomsday. Dito raw kasi sa tinatawag nilang burol ng Licheria,
Dito rin sa Calamba, tiyak daw silang maililigtas kapag dumating na ang takdang oras. Darating yung panahon na iipunin, tapos isang hakot na lang. Sinabi rin nila na may mangyayari eh. Pinangako rin nila na kaligtasan hindi lang ng katawan eh, pati ng kaluluwa rin. Sa ngayon, mahigit 20 mga pamilya silang sama-samang nabubuhay dito, na naghahati-hati sa iisang kusina at banyo. Commune. Si Alfredo, 1995 pa nung iwan ang kanyang bahay at lupang sinasaka sa probinsya ng Aurora para dito manirahan. Mula nung umalis kami doon, lagi ng bagyo sa ating palibot dito sa Litseria. Sabi nila noon na dito na kami magtatagpo-tagpo at dito na lang kami kukunin para maligtas. Ang dating daycare teacher naman na si Emerina, baliwala raw ang pagtitiis niya sa masikip na bahay nila ngayon dito sa Burol. Maisalba lang ang kanyang pamilya. Malaki ho, bahay namin sa Isabela. Pinagpalit namin sa maliit. Kasi dito na talaga kami. Pero kung ang usap-usapan tungkol sa end of the world, naghahasik ng pangamba para sa iba. Sa bansang Mexico at Guatemala, ang tour na ito nagkakahalaga ng $2,690 o mahigit 110,000 pesos kada tao. May kamahalan, tatakutin ka na, sisingirin ka pa ng mahal. Si Louie, nagbebenta ng tinatawag na prepper o emergency kit. That's right. Ang laman nito, mga maaaring gamitin sa sandaling baka nga mangyari ang end of the world. Okay, mga kayuthi, ang tawag po dyan, no, Doomsday Preppers. And I remember may mga shows po na ganyan, if I'm not mistaken, sa Discovery Channel dati. And this is around this time po talaga, mga kayuthi, 2010, 2011, 2012, kasi nga po, medyo maugong na yung mga panahon na ito. Yung ang sinasabi nila na end of the world because daw na ng planetary alignment, ganyan. And according nga po, no, 12-21-12, yan po yung year na end na nga po ng kalendaryo, quote-unquote, na mga Mayan. So, hence, end of the world na rin daw. Naalala ko lang po si Neil deGrasse Tyson, and he actually said, yung mga planetary alignment na yun, it happens not rarely actually. So kapag yun po ang basahin natin, for example, ng isang catastrophic na gravitational tug o ng iba pang mga posibleng kalamidad na dala nito, hindi daw po yung totoo. Pero gusto ko lang po i-mention dahil ang classic po na documentary na ito is before December 2012. At yung mga Rizalista po pala, na nasabi kanina, dun po sa building kanina, Watawat ng Lahi. I wonder how they are right now because I remember yung isa sa mga pinakauna po na reliyon po sa Pilipinas, independent na reliyon. And I remember, may mga nag-comment po talaga, na nagsasabi na still they are members of this particular church. So I wonder, sa na-feature po kanina na video sa Calamba, I wonder how they are right now. And if you are a Rizalista, mga ka-U3, please comment below, what are your thoughts about the end times? And my understanding is, Jose Rizal is the reincarnation of Jesus Christ. Tama po ba, mga ka-U3? And isa pa po sa mga nasulat ko po sa notes ko, syempre, so yung mga places po na ganyan, na yung isang religious group, for example, ay magiging quote-unquote isolated. They would go to a particular na town and then establish their own community. Ang tawag po niyan is commune. Pagkain, damit, disposable underwear, first aid kit, fire starter, slingshot o tirador, higaan, pito, baton, kandila, multi-purpose survival tool, pati na baraha na pang-aliw, at salbabida. Pati ang takip ng timba may gamit din daw sa pamagitan ng lumang CD. Ito raw ang magsisilbi niyang signaling device. Ang core talaga namin is ituro sa tao kung paano ito gamitin at kung ano yung suggestion naming bit-bit mo palagi. So, kampante ka, relax ka, lahat. Nagkakandara pa na kung anong gagawin, kung ano ihanda, ikaw relax ka na kasi matagal mo nang ginawa yan.
Nagbibigay siya ng seminar sa mga taong interesado kung paano tamang gamitin ang Prepper's Kit. Katulad ni Ferdy, 36 years old. Mag-iiba posible yung pangangailangan mo, kaya baka tanggalin mo yung iba, dagdagan mo yung iba. Okay yun. Tama yun na ganun. Pinapakita lang namin na available ito at more or less ito yung magandang magkaroon ka. Ngayon pa lang daw, nag-iimbak na siya ng mga pagkain sa kanilang bahay. Katunayan, bumili na raw siya ng isang kahon ng mga ready-to-eat meals para raw hindi siya maubusan. Naniniwala raw kasi siyang may katapusan talaga ang ating mundo. Okay, these were made specifically to last years. And I'm talking about 3-5 years upon purchase. Pero bago tayo maniwala sa sinasabing doomsday, may paalala ang simbahan. Ayan, simple lang naman eh. Mga entertainment lang naman yung mga sinasabing December 21, dahil yan ang Mayan calendar. Wala naman talagang katotohanan yun eh. Ang second coming and end of the world will come, but nobody knows when it will come. Kailangan lamang tayo'y laging handa at laging manalangin. That's all. Ang 9 na taong nang magkasintahan na sina Ana at Ferdinand nakatakdang ikasal. Sa mismong araw na sinasabi ng Mayan calendar, katapusan na ng mundo, December 21, 2012. Yep. Ang groom daw ang namili ng petsang ito. Yun na lang yung date namin kasi yun nga, end of the world, at least nasa church tayo. If ever mangyari, at least may pare, kompleto, ganun. Kung gumuguho na yung mundo, at least kasama namin yung family. Sa ngayon, abala ang magkasintahan sa paghahanda sa kanilang pag-iisang dibdib. Tumapat man daw ang kanilang kasal sa sinasabing paggunaw ng daigdig. Ang kanila naman daw sumpaan at pagmamahalan walang katapusan. Panik, alamin para maliwanagan. Yung second video. Isang sasakyan ang agaw eksena ngayon sa Pampanga. Ang disenyo kasi nito nakakapangilabot. May nakapintura sa hood na repent or go to hell. May mga sticker na the end is near at babala sa Antichrist na numerong 666. Ilan lamang ito sa mga mensaheng pare-parehong nagsasabing di umano malapit na ang katapusan ng mundo. That's right. Ang may-ari ng pickup na ito, ang pastor na si Roland. Araw-araw siyang lumilibot sa Pampanga para raw paalalahanan ang sanlibutan. Magbalik loob na kayo sa Diyos! Ang wakas ay darating na! If you will not repent, you will go to hell. Ang wakas ay darating na! Ang paniniwala kasi ni Roland, malapit na raw ang paghuhukom. Pero wag mo nang hintayin, sister, yung 2012. Ngayon pa lamang maging handa na tayo. Yes, I believe, merong malaking sakunang mangyayari. Hindi lang sa 2012, posible ngayon na, ngayong taon na ito. Pero hindi lahat na sasakyan ang kanyang sasakyan at ang kanyang ginagawa. Kayong mga babaero, magbago na kayo! Nagugunaw na ang mundong ito! Sabi na, magbago na kayo! Masusunod kayo sa impyerno! Kaya ibig sabihin, pati siya. Minsan, natatawa lang. Although ang dalas, binabato ako. Inarangan na ako dyan ng jungle bolo, ng kadenang malaki. Pero hindi ako takot kasi kailangan malaman ng mga taong katotohanan na yan. Kailangan malaman nila may Diyos at may langit, may impyerno. Sa
Baywalk naman sa may Rojas Boulevard, nakilala namin ang 55 anyos na si Ingo. Kung saan kapansin-pansin naman ang nakasabit na karatula sa kanyang katawan. Pinaaalalahanan ng mga tao na magdasal ng rosaryo para di umano maligtas sa delubyo. Please pray the rosary 100 times. Para 100 times. kung ano man dumating na dilubyo, mapigil natin. I'm very curious about this, mga kayuti. Sa mga Katoliko po, kasi I was not brought up, alam niyo na po yan sa mga kayuti natin, I was never brought up in a Catholic household, kaya hindi ko po talaga alam yung mga tradition po ng Katoliko. So, sa mga ganyan po, sino po nagtatagda ng number ng repetitions na kinakailangan mong gawin, no? For example, for rosary, dapat 100. Sino po ang nagtatakda nun? And then, the number of repetition really matters, mga kayuti. Like, what if I would just pray, for example, 1 time or 7 times? Kasi, para sa akin, okay na yon instead of 100. And another thing, if I say the rosary, say 1,000 times, does it mean that my prayer will be more powerful? God will be looking into the quantity of your prayers for Him to consider na wag nang padalhan ng delubyo ang isang bansa o isang lugar, mga kayuthri. But anyway, sa kanila pong guest po sa first part ng documentary kanina, so kanila pong tinanong naman yung isa pong pare, and I actually like what the church said. And he said that there are really 2 things that you can do. The first one is you have to be ready. Number 2 is kinakailangan mo lang manalangin. So parang yun lang talaga ang pwede nating gawin kapag quote-unquote dumating na nga ang end of the world, mga kayuthri. So nasabi ko na rin po ito in the past video reactions na hindi po ito first time, even ngayon 2025, we're shooting this video in this year na kung saan meron pong mga malakas na baha sa Southern Philippines, meron pong magnitude 6.9 sa Cebu. So a lot of preachers, pastors would be saying that this is really like the signs na talagang malapit na dumating ang Panginoon. Pero in reality po, hundreds if not thousands na po na mga pastor, ministro, even a couple of years after Jesus Christ died, claiming na darating ng Messiah. So literally almost 2,000 years na rin na nagsasabi ang marami po na sangkatauhan na maguguno na nga po ang mundo. But then again, the fact is, nobody really knows, mga kayuthi. Pero I agree to both sides naman po, lalong-lalo na sa mga doomsday preppers din po, na kinakailangan nating maging handa. Hindi lamang ito sa pagguno ng mundo, kundi pag-prepare sa mga emergencies. Dahil kung may mga first aid kit po tayo sa bahay, ayan, yung mga documents po din yan importante, nakalagay na po sa easy to transport na mga lalagyan para kapag binaha po kayo o may sunog man, or may mga iba pang mga kalamidad, ready po kayo at hindi po maapektuhan yung mga importante niyo pong mga dokumento, mga kayuthi. Dahil nga sa kaliwat ka ng digmaan at kaguluhan sa buong mundo ngayon, isama pa ang sunod-sunod na mga kalamidad. Same, no? 2012, 11, same. A major earthquake has hit Japan on Friday afternoon. Japan's Pinakahuli na ang nangyaring tsunami sa Japan, kung saan live na napanood ng buong mundo kung paano nilamon ng alon ang syudad ng Sendai. Naging maugong na ang mga usap-usapan. End of the world na nga ba? That's right. Sa internet, kung ano-ano ng mga naglalabasang mathematical analysis kung kailan daw ang petsa ng delubyo. Lahat sila tumutukoy sa susunod na taon, ang kinatatakutang 2012. Matatanda ang noong 2009, naging box office hit sa takilya ang pelikulang 2012. Yep. Halaw ito sa konseptong magugunaw na raw ang mundo sa petsa kung kailan magtatapos daw ang Mayan calendar, December 21, 2012. Yep. Mahalagang petsa ring binabantayan si Grace, spiritual leader ng grupong Hallelujah Kingdom of Jerusalem Global Hallelujah Foundation. Di umano, propeta siya ng Diyos. Ayon kay Grace, sa pagitan ng March 16, 2011 at March 16, 2012, di umano, may magaganap daw na malakas na pagyamig sa Pilipinas. Kasi gusto na natin i-reconcile tayo sa Panginoon.
Kaya may shaking tayo, nagkakasakit tayo, may famine, may loneliness, may depression. Nito lang nakaraang Miyerkules, March 16, sa unang araw ng umano'y itinakdang taon, nagsagawa ang grupo ni Grace ng isang prayer rally sa Luneta para raw humingi ng awa sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa akin, hanggat hindi mo yan isurrender ang mga idols mo, hindi ko titignan ang iyong bayan. Kabilang sa mga sinunog na alay ni Grace, ang mga ugat daw ng kasalanan ng mga Pilipino, katulad ng negosyo, mga parangal, at mga rebulto ng santo. Aming Ama, patawarin niyo kami. Iligtas niyo kami, Panginoon. Iligtas ang aming bayan, Panginoon. Lord, spare us from any disaster. Okay, so mga kayutik, dahil wala naman po tayong naramdaman na mga disaster. Pero, hindi naman natin nag-give up, no, as a country ang negosyo. At marami pa rin po ang, kumbaga, meron pong mga idols, may mga rebulto ng mga Pilipino. So, paano po kaya i-interpret po ng grupo po ng spiritual leader na si Grace yung nangyari? Can we say that God gave mercy because of her prayer as a prophetess? Or na-postpone lang ba ang supposed na doomsday na mangyayari dapat sa Pilipinas? So, as mentioned, mga ka-U3, this is not the first time that a particular person or ministro man ang nagsasabi na, hindi na ito magtatapos ng year 2000. Palagay ko, hindi na tayo aabutin ng this millennium. Ayan, yan din po yung mga linyahan po ng mga 1990s na mga pastor. And to be honest with you, mga ka-U3, year 2000 before, para po sa mga batang 90s at 80s, So, nung dumating po in January 1st, 2000, ayan, meron pong iba talagang nag-antay, kung darating ba ang Panginoon, mga ka-U3. Kasi ano yan, it's the time of the great jubilee. So like what I mentioned, I always find it fascinating that people tend to have this idea, of course, of the end times as predicted, quote-unquote, by the Holy Book, and how most people give their interpretations on when it would surely come. So anyway, let's continue here. Pero kung ang tatanungin ay si Dr. Carlo Arcilla, ang direktor ng National Institute of Geological Sciences ng University of the Philippines, normal lang daw kung tamaan tayo ng malakas na lindol. Ang nangyari lang this past few days, there have been earthquakes, but many of them have happened not only in the Ring of Fire, where we expect earthquakes to happen, pero doon din sa populated areas. Marami ang media coverage, so, ang impression is parang dumadami yata. Kung tutuusin, tuwing nagkakasunod-sunod nga raw ang mga kalamidad, laging napapaisip ang mga tao na malapit na ang katapusan ng mundo. That is true. Hindi nga ba noong dekada 90, nung nagkasunod ang July 16, 1990 earthquake at ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, nabalita na magkakaroon naman daw ng rapture kung saan aangat daw ang mga may mabubuting loob at sasalubungin pa ni Kristo sa mga ulap. Nung pumasok naman ang bagong milenyo, kabi-kabila rin ang espekulasyon sa nalalapit daw na delubyo. Ang isang sekta nga sa sitio Abu-Abo sa Leyte, naghukay pa ng tunnel para makaligtas daw sa magaganap na pag-ulan ng apoy noong taong 2000. Ngunit ni isa sa mga senaryong ito, hindi naganap. Isa lang accepted true end of the world scenario. Alam niyo po ano yon? In about 5 billion years, yung sun, makukonsume na yung hydrogen, so magiging red giant siya. So lalaki ang size ng sun. Pag lumaki siya, lampas sa earth yung laki. So yun, talagang tostado tayo noon. Wala tayong takas doon. Only the Father knows when the world will end. Wala nang iba. Sa bakit kung meron iba dyan, na propeta-propeta, na mga charismatic, na mga patalon-talon,
na sasabihin matatapos na ang mundo sa susunod na buwan. Huwag kayong maniwala. Hindi totoo yun. Samantala, paghupa ng tsunami sa Japan, sumibol din ang ilang mga kwento ng pag-asa. Ang amang doktor na ito, walang pagsidla ng tuwa sa pagsilang ng kanyang sanggol. Ilang araw rin silang nagkawalay ng kanyang misis dahil sa tsunami. Pero heto, kasama na nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kung pag-asa rin lang ang hanap natin sa gitna ng mga trahedya, hindi na tayo kailangan pang magpakalayo. Dahil tayo mismo nalagpasan na natin ang ilang mga lindol, pagputok ng bulkan, ilang mga bagyo at maladelubyong baha. Pero pare-pareho tayong nakabangon. At kung nalagpasan natin ang lahat ng ito, ano pa bang banta ng katapusan ng mundo ang kayang yumanig sa ating pananalig? Okay, mga ka-youthie. So, dyan po nagtatapos. Ay, maiksi lang po pala yun, no? But anyway, for me, it is both entertaining and informative, of course. And parang naging, time travel, no? Sa atin. Because these documentaries, ilang taon na ba? 13 years ago? Tama po bang arithmetic ko? But anyway, so yun nga, it reminded us yung usual na tendency natin bilang mga Pilipino, bilang mga taong religyoso, quote-unquote, is talagang to think na, ay, darating na nga siguro talaga ang Diyos. Kasi even 1990s po, nagkaroon po ng lindol sa Luzon and then yung pagsabog ng Pinatubo. Ayan, talagang maingay po talaga yung mga terms na rapture, second coming. Pero I am very curious about our viewers po sa U3, mga ka-youthie. Kung kayo po ay member ng Church of God, INC, Catholic, Protestante, Bible Baptist, ano po yung perspective ninyo patungkol po sa end times? Sa inyo pong mga pinaniniwalaan, meron po bang particular na date talaga na darating na ang Diyos? Or it's more like yung sa Bible nga na pagkakasabi, like a thief in the night, mga ka-youthie, na kung saan di po talaga natin alam. And maybe you can explain a little bit, no? Ano yung pwede na ma-expect natin, kumbaga, say, 24 hours of this particular na end times scenario? Ano ba? Meron bang malakas na lindol? Meron bang pag-ulan ng asupre? Pag-ulan ng mga meteor? Ano po ba ang ating tinitingnan na scenario dito, mga ka-youthie? So, please comment below, mga ka-youthie, what do you guys think? Para sa akin po, ang tumatak po sa video na ito ay yung pagsabi po ng isang pari na dalawang bagay kinakailangan nating maghanda. Ano po? At ang pangalawa, kinakailangan nating manalangin. Kasi nga, hindi talaga natin malaman kung ano ba talaga ang particular na petsa dahil nangyari na nga po on December 21, 2012. So obviously, mali po yung kanilang mga prediction at hindi po tama na nagtatapos na ang human civilization nang matapos ang Mayan calendar, mga ka-youthie, noong 2012 nga po. So these two videos are very nostalgic for me, mga ka-youthie. Para po sa akin, it's a good reminder. And of course, in the light of the current events po, no, talagang pareho pa rin yung mostly na mga thinking ng mga Pilipino dahil nga it seems na these are the signals, mga signs of the end times, mga ka-youthie. If you like these kinds of videos, you already know what to do, mga ka-youthie. You could watch that video over there, playlist over here, and kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na, libre lamang po yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.